Once again, we have another example of simple harmonic motion. Suppose you ride a Ferris wheel. Then the lowest point of the wheel is 3 meters off the ground. Ito yung Ferris wheel natin. Then mula doon sa ground, meron na agad na 3 meters. Yan yung taas niya. Kasi kung wala siyang height, up the ground, nakadikit, paano iikot yung Ferris wheel, di ba? Kawawa naman yung mga rider. Okay, so kailangan meron siyang distance, vertical distance, okay? And its diameter is 20 meters. Ibig sabihin, yung diameter ng ating Ferris wheel ay 20 meters. After it started, the Ferris wheel revolves at a constant speed. Hindi na magbabago yun, yung constant, ibig sabihin yung speed niya, hindi na magbabago. Kasi pag binago yun, baka magkaroon ng aksidente. Kaya, meron lang constant speed. And it takes 32 seconds to bring you back again to the riding point. Siyempre, ang riding point, kapag nasa Ferris wheel ka, dito sa baba, di ba? Hindi naman pwedeng riding point nasa taas. Ano yun? Akit pa yung rider. Yeah. Okay, so ang riding point natin nandito banda sa lower part. Okay, after riding for 150 seconds, find your approximate height above to the ground. So, pag ikot 150 seconds, nasaan ka na kaya yung position mo, okay? So, hindi natin alam kung saan kasi yan ay pabilog. Okay? Again, ang magiging equation natin, syempre cosine, kasi manggagaling sa baba. At ang iyong, wait lang, ayusin lang natin itong natin. Baba lang natin. Hindi natin makita yung, yan, draw. O, tayo ng draw. Ito gamitin natin. Yan. Dahil manggagaling ang ating tinatawag nating starting position nasa baba. So, ang magiging equation natin ay y equals negative a, yung ating model, cosine bt. Yan. Ang kailangan natin ay yung amplitude A at yung period B. Para mabuo na yung ating equation, ito yung ating model. So, ang A natin, yung amplitude ay 10. Saan ang galing yung 10 na yun? Half ng diameter. Ang diameter, yung kabuuan ng ating Ferris wheel ay 20. So, ang half nun ay 10. So, meron na tayo ngayong A, that is amplitude. So, we have negative 10 cosine B. So, ang B na lang kailangan natin. Ang B naman, kukuhanin natin yung B doon sa given 32 seconds. Constant speed. Ang constant speed natin ay 32 seconds. Okay, using the formula, we have 2 pi. Diba? 2 pi over B equals 32. Yung 32, yun yung constant speed. So, pag nag-cross product yung B and 32, so magkakaroon tayo ng 2 pi over 32. And lowest term ng 2 pi over 32 is 16. So, ang B natin ngayon ay magiging pi over 16. Yan. So, nakuha natin yung letter B. Pi over 16 B. Or T, rather. T. O, diba? Hindi nabura.
Yan. Okay, T. Okay? Then, adjust na natin muna to ha. Kuhanin lang natin yung ating equation. Nakabuo na tayo na equation. Ang equation natin ay y equals minus 10 cosine pi over 16 t. Yan na yung ating magiging equation. Okay? Ngayon, balikan natin yung tanong. Find your approximate height above the ground. Okay, above the ground. Okay, tuloy. So, from the equation, meron tayo ngayong negative 150. Saan galing ang 150? After riding for 150 seconds. Diba? Yun yung sumakay ka na. Pagdating ng 150 seconds, ilang minuto yon? 2 minutes and 30 seconds. Okay, nasan ka na ngayon yung position mo? So, gamitin natin itong equation. Ang letter T mo, yung time natin ay 150 seconds. Okay, gamitin natin. Y equals negative 10 cosine pi over 16 times 150. Yon. Yan. So, pwede nyo na itong i-compute. So, pag kinompute mo yan via your calculator, ayan. So, makukuha mo ang approximate value ng 3.83, rounding off to the 2 decimal places. Okay? Itong 3.83, yun yung nandong ka sa nakasakay ka na sa Ferris wheel. Hindi pa kasama yung distance, vertical distance ng Ferris wheel up to the ground na merong 3 meters. Okay. Ibig sabihin, mula doon sa taas, mula sa pinakataas ng ating Ferris wheel hanggang ground, ilan na ngayon yon? 13. Sa kalahati, ito yung kalahati. Di ba, mula doon sa taas ay 20. Kaso kung kalahati lang kukuhanin mo, mula dito sa ating resting position hanggang dito sa baba, 13. Tama, kasi meron 3. Yung distance ng Ferris wheel sa baba, may 3. Eh, mula doon sa center, resting position, 10. So, 10 plus 3, 13. So, gagamitin natin yung ngayon yung 13. Final na. Looking for the height. Mula doon sa ating resting, 10. Tapos, meron pang plus 3. Saan galing yung 3? Yung vertical distance ng Ferris wheel to the ground. 3. Plus, mula doon sa ating resting position at taas, kung nasaan ka makakarating pagdating ng 150 seconds, yung sagot natin sa letter Y, 3.83. So, pag inad mo yung tatlong yan, 10 plus 3 plus 3.83. So, ngayon, ang magiging height mo ay 16.83 meters. 0.83 meters. Yan, 83 meters. Ibig sabihin, pagdating ng 150 seconds, nasa taas ka na 16.83 meters. Wala ka pa sa pinakatuktok. Ang pinakatuktok ay 23 meters up to the ground. Yan. So, hindi ka pa makakabot ng tuktok. Nasa ano ka pa lang? 16.83 meters. And that's it.